Sarap. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ride ang ganito. Oh, what the f***? So yun, no? Tayo ay iikot na saglit. Time check, it's 10:58 PM. Opo, gabi na po, kaya tinulak ko papalayo dito yung motor at least 60 degrees bago ko siya patakbuhin. Also, while we're waiting, I wanna talk about yung almost 6 months ko na kasing gamit tong CLC, no? So siguro feedback na din para alam din ng mga iba na bibili or balak bumili ng CLC kung worth it ba ang CF Moto 450 CLC. First and foremost, di ba, yung itsura niya is sobrang angas tignan, di ba? No, kahit yung stock lang, wala pa masyadong abubot, wala pang crash guard, wala pang mga backrest, wala pang driving light, pangas na talaga siya. So okay na okay siya. Then you can see yung dash, TFT display. So kita nyo yan, no? TFT display, maganda siya tignan. And then yung mga buttons niya premium din, di ba? And then especially this one, yung sa brake fluid, di ba? Kita nyo maganda yung quality. The only gripe that I have here is that yung temperature, you need to press pa yung enter here, then go to vehicle info and then information para lang makita yung temperature. So as you can see, wala siya dito sa dash. Yun siguro kung may firmware update sa CF Moto, yun siguro yung pinaka magandang helpful na magagawa nila, kasi considering yung umandar muna tayo, considering yung heat dito sa Pilipinas is need yun, especially pag traffic, di ba? So most of the people na bibili nitong CF Moto na CLC, I think need malaman yung speed, ay actual temperature rather. So iikot tayo ngayon papuntang UP. Alright, kasi tignan natin ito yung pinakamadilim na part, minsan na walang ilaw talaga. So I wanna test yung MDL lang din. So sana ito yung headlight, di ba? Medyo ano siya, mahina pa, I guess, I believe, or nasanay lang ako dahil naka MDL na ako lagi. Kasi pag nag MDL ka na sobrang liwanag. Like ito yung normal na light, and then ito yung high beam. Normal, high beam, right? So yun siya. Sa gas consumption, CLC, di ba? So nakakuha ako dito usually around 18 to 20 kilometers per liter pag sa city driving. Pag nag-highway naman na siguro 24 to 27 kilometers per liter. Pero yung kapatid ko, I guess nakapag ano na siya dito ng at least 30 kilometers per liter din niya sa malayo. Ewan ko kung paano niya minaneho yun. Pero higher gears ang gamit na lagi and highway speed. But 30 kilometers per liter. And then the lowest naman, I believe yung sobrang traffic talaga is around 12 to 13. Mamaya ipapakita ko dito. So i-show up ko na lang siguro dito sa screen yung fuel consumption ng highest and lowest, diba? When it comes to singitan sa traffic, yun ang pinaka kasi laging traffic sa Pilipinas. Medyo mahirapan kapag may crash guard eh. Pero onting sanayan lang din, makakasingit ka. Kasi yung mga malalaking sports bike nga, Kawasaki, mga ZX-6R, tapos mga 10R, diba, nakakasingit sa traffic pa yung mga yun eh. So ito din, masisingit mo, sanayan lang. Medyo wide lang din kasi yung side mirrors. Itong side mirrors ito kasi medyo na siya eh, malaki. So you need to be careful, very mindful, diba? You need to be very mindful, diba, when you split or when you are splitting lanes. Yun. Sa naman, hatawan, you don't need to
ano, hataw naman yung mga cruiser type ng bike kasi belt drive siya, so swabe lang lagi. Pero kung ihataw mo, kaya niya i-give yung power na gusto mo, lalo na overtaking, especially in the lower gears, gears 1 to 3, sobrang lakas ng hatak. But if you're just cruising, siguro 4th gear pwede, 3rd, 4th gear, usually yun yung gamit ko na gears when I'm just at cruising speed. Pero yung hatak niya, gears 1 to 3, pero malakas. Gear 3 ako, pero lakas pa rin hatak. Naka-overtake pa rin ako. At hindi ako naka full throttle lang, half lang. Almost wala pa nga sa half eh. Malakas na siya. Tignan nyo yung ano, difference. Bago naman ito. Alright, MDL on. Ayan, ito yung low. Tayo tayo sa ano. Low beam yan. Yan yung high beam. Lakas, di ba? At bakit sarado ang ano tayo? Yung stock pipe, yung tunog ng stock pipe, pwede na siya. Maganda na siya pakinggan on the go na binili mo. So after mo siya ilabas ng kasa, okay na siya kagad eh. Hindi mo siya kailangan palitan agad-agad. Hindi nakakasawa yung tunog. At I think tama lang yung tunog niya. If you're gonna cruise or ride talaga sa ano, sa highway, I suggest, or sa mga expressway rather, if you're gonna ride sa mga expressway, I suggest palitan nyo yung pipe nyo. Kasi pag mabilis na yung takbo nyo, like 80 to 100 kilometers, hindi na siya ano, hindi na siya viable. And again, pag sa expressway, hindi mo maririnig masyado yung tunog ng CLC. Hindi siya ganun kalakas kasi una sa lahat, yung wind noise pa lang, yun na yung magkikrip in sa mga kotse sa atin. So it's better magpalit ng pipe para din for your safety, di ba? Loud pipe saves lives, di ba? Ika nga. Hindi lang para sa ingay talaga yun, sa forma, para sa yapang. Pero I think it saves lives talaga, really. Kasi yung presence pa lang, road presence mo, may increase siya tenfold eh. Alam mo kagad na ano eh, na may kasabay ka ng motor, ay ingay yung pipe. So it's really for your safety, so it's better to have that kasi naman sa expressway ka hindi ko marinig tugi, diba? Lalo na especially mga trucks malaki, mga blind spot nila, so langanin yan. Sarap ride ang ganito. Oh! What the f***? Ay, sana ganito lagi walang traffic. Tayo tumigil sa shed. Alright, so ito yung mga pinakabit ko na, yung driving light Zenlo X7, which is napakalinaw naman siya, diba? Alright, other upgrades, syempre yung crash guard na kinabitan, then meron ding skid plate sa ilalim.
So yung skid plate na ito is for the 450 NK, which is bagay dito and mas mukha siya aggressive. Then other things here is yung actual na backrest nung backrest nito. I got this from Motostrada, so safe siya para pag may angkas, safe. And then other things, then another simple thing here is itong ating lagay ng tubig, diba? When sometimes modular yung gamit kong helmet, it's also a good thing na you have water kasi pwede kang uminom, right? So you can always do that or add this doon. Alright, so ngayon ay bili muna kaya akong tubig. Bili tayong tubig. Shell cafe naman to eh. So let's see. Yun. So nakapag pahinga tayo saglit doon. Okay. Diba? Maayos pala doon. So let's go to man sa mga cons ng bike na to. So for the cons part, right? First one is yung engine heat, diba? So as we all know naman, napaka-scorching ng heat dito sa Metro Manila, diba? So specifically tanghaling tapat, nasa traffic ka, I don't advise that you use the bike. Better umaga or late afternoon gamitin para, or madaling araw, gabi, para hindi kayo mapasok. Kasi once you hit yung a certain temperature, I think 95 degrees pataas, mag-on yung fan. Naku, sobrang init nun. Sobrang init talaga nun. So ano na lang din, mag-pants na lang din para hindi kayo mapasok or hindi ma-irita yung paa. So yun siya. So lumagpas na pala ako ng bahay, nakaka-explain dito. Sige, ikot muna tayo ulit isa pa. Dito lang naman tayo sa atin. And then another cons na medyo mareremedyohan din ulit is yung seat, di ba? But I think CF Moto has been more than more than mindful. They actually did something about it immediately. Like yung mga problems dito sa version 1, kasi meron lumabas na version 2 nito, and yung tinutukoy ko specifically is yung seat, diba? If you would see yung seat na ito, medyo manipis. So pag long ride, alanganin na, especially if you're stuck in traffic with this bike, and then malayo yung ride mo, ay nako, masakit sa puwet yun. So I suggest kung yung bike nyo is yung version 1, kayo, upgrade ng seat. So there are a lot of upholstery naman, kaya naman nila gawan to, and then nakakopya naman nila, and then may capacity ka pa to choose what leather are they gonna use for your bike. So it's a good thing din. It's a good upgrade rather. But yung version 2, since ginawa nila ng paraan, napakalambot nun, sobrang lambot. So yung version 2, I've tried at one of our tam bikes na maupuan yung version 2, sobrang lambot. I think hindi na need ng i-upgrade yung upholstery ng bike pag ganun. So the only thing na lang is yung yung engine heat, yung cons, no? So far so good, kasi nadala ko na itong Marilaki, masarap din. Obviously hindi mo ibabanking ang todo, pero maganda siya i-drive, lalo na pag cruising lang, diba? So thank you if you guys are still here on this part of the video. Thank you for watching and listening to me kung ano yung mga observances ko. Medyo mahirap pala vlog. Well, this is the first time I'm trying to talk while thinking what I want to say and then driving.
no, for content. This is really difficult than just talking naturally with people kapag kunyari nasa car or kunyari naka-on yung comms with other bikers as well. So it's really different. Mahirap pala. It's a it's a learning experience for me rather. No, nabubulol pa sa English. I hope you guys enjoy what I've said here. Let me know in the comments if you like what you guys want to know pa more about this bike. Let's see what will happen since I'm testing things pa naman. So I don't know what's gonna happen next or what content I'm gonna pull up, but hopefully quality content will sabi. So let's see. So yun, thank you guys.